Welcome to another episode of our channel, and today we are going to talk about an interesting topic, which is how college students communicate or change the way they communicate by the use of technology. So if you are a person na it's so hard for you to express your feelings because text and because of this technology, I think this is for you. And today I am with my partner, which is Laika, tama partner. Ang dami nang nagbago sa paraan ng pag-usap natin ngayon. Dati, face-to-face lang, ngayon online na. Kasama ko today si Najia, Reyna May, at Mikael. So this episode is para sa mga taong sobrang hirap i-express yung gusto nilang sabihin by the use of technology, of course. Before natin start yung topic namin, which is about your college students nga, paano ba yung communication dati, di ba? Mahirap pa, May nagbago. may nagbago ba? So sa'yo, Gia, paano yung sa tingin mong communication natin today? Let's start with how things used to be. Before technology, communication among college students, mostly personal, kwentuhan sa canteen, sa yung group study, or yung sa tambayan, or yung sa library. Kayo bang tatlo, college students? Yes. College students. Ano course Magkaklase niyo? kayo? Tatlo? Or hindi We're naman? classmates. Anong course niyo? One course? Accountancy. Kauwang, batak mga to, be. Ikaw, be. Pero ngayon kasi, mayroon ng social media. Because of social media, smartphones, and internet, guys, halos lahat ng interactions natin, di ba, puro digital na. Meron tayong tinatawag na group chat, Discord servers, or mga Zoom meetings, di ba? Or kung ano-ano pang apps para lang makapag-connect. Exactly. Kasi alam mo ngayon, it's amazing kasi kahit malayo ka, parang malapit ka pa rin. You can message your classmates, pwede kang mag-share ng notes, pwede kang, you can do group activities kahit sa bahay lang. Exactly. Let's be real din naman, no? Kasi minsan mayroon din negative side yung technology. I think in life din naman, di ba? Oo, nagiging dependent na tayo in terms sa online communication. For example, magkatabi lang kayo, may utos yung isa, kailangan makichat ng nag-uutos na dapat is face-to-face na sabihin na lang. Yun yung isang reason ng negative sa technology. Totoo. And sometimes, minsan, nagkakaroon ng miscommunication dahil sa tone. Kapag, kunwari, nag-chat yung jowa ko, okay. Tapos ako naman, na jowa niya, agad nagagalit, ganon. Kala ko galit ko, Oo. okay. Sana may jowa! Sana ba? Ako, iniwan ako, guys. Ano? Hindi yun yung topic. Okay. So, sa akin naman, another problem natin dyan is yung distraction, kumbaga. Minsan kasi, relate ako dito Minsan kasi guys, gusto lang natin makipag-usap or magtanong about sa schoolworks natin. Pero di natin namamalayan, nag-scroll na pala tayo sa TikTok, di ba? Hindi sa akin. Yeah, Bisa ang Isa. Next. For me, syempre lahat sila may sasabihin. So, may sasabihin din ako. Ayaw ko talo, girl. Siguro batak ko sa nila. Batak. Ay, naman. Hindi ako mapasok, guys. Joke lang. So, let's go back to the topic. Kasi, kahit sabihin natin na yung technology may positive, syempre may negative impact ng technology sa akin. Sa social media kasi, di ba, sobrang lawak ng social media. Hindi natin maiwasan na may insecure tayo sa mga nakikita natin, sa mga taong nakikita. Napapressure tayo na parang gusto ko rin ng ganito, gusto ko rin na maging ganyan ako. So, yun yung para sa akin na isa pang negative impact ng technology sa atin.
So parang you want to, copy, to make, Not totally copy, pero yung parang maging ganun ka din. Because parang perfect, yung ganun. mga perfect na Oo nga. makikita natin. Especially mostly social media, di ba? Parang mostly influencers, sobrang ganda ng katawan, ng kinis, walang Walang pores. sumayaw, ganun. Pero pagdating sa personal, ay, Talented. Wala kami binabanggit. oh. Pero ako naman, let us not also forget yung mga, the digital divide. Digital divide. Not all kasing, kahit na may technology, kahit na accessible, not all have the access to that. Especially yung mga nasa rural areas, yung mga tao, di ba? That's also the negative side of the technology. Despite of challenges naman is college students are learning to adapt. Alam naman natin kagad mag-adjust whether it is face-to-face or online. Oo Diba? nga. Oo. Tingnan mo nga nung, di ba, nung nag-graduate tayo, Mhm. online, too hard to adjust, especially, graduation mo yun, di ba, once in a lifetime lang. Ikaw ba naman sabi mo? For me naman is, I think yung isa sa best na tinuturo ng technology sa atin is yung time management, diba? We talked about sa communication balance, ganyan, study time, yung rest, kahit na may mga pumapasok ng notification sa phone natin, ganyan. Relate ulit ako din. Katulad dito. Yes, tama. Kaya dapat ginagamit talaga natin yung technology sa tama. Not just for convenience, pero gamitin natin siya ng meaningful para makapag-connect tayo sa iba't ibang mga tao, sa mga kaibigan, friends, Gamitin ng family. tama, no? Gamitin na lang. I think that, yan naman talaga dapat yung useful ng technology, to use it in a proper way. Yes. Ikaw, Ben, what do you think? Yes, we're learning digital etiquette like replying respectfully to others, using proper tone and being mindful of messages. Kasi kahit online, respeto pa rin dapat. Yes, So, tama. and diba, communication naman talaga, we are talking not just only to talk, because I think communication made para to understand each other, diba? So dapat, we are talking, we are communicating, not because we just want to talk, pero to understand. Kasi I think gano'n naman talaga dapat the purpose of communication, diba? So, let's go to our last, diba? Yun. To sum up, guys, technology completely transformed how college students communicate. Agree kayo doon, guys? Diba? From handwritten notes to instant messages, from campus meeting to virtual posts. Oo nga naman. Do you want to say something? It made faster and easier, but it also reminds us to value a genuine connection. And for me naman, yung technology is a tool siya, di ba? It depends na lang kung paano mo siya gagamitin. Pwede kang magpalapit ng mga tao dito, like yung mga mag-add ka ng mga friends through social media, o kaya naman yung mapapalayo ka sa mga tao. Kaya sana, gamitin natin yung technology para mag-communicate, mag-connect, higit sa lahat, mag-grow tayo as an student at as an individual. People said everyone, no? So whether it's online or face-to-face, let's communicate naman talaga, diba? With empathy, purpose, and respect. Kahit saan naman lugar, diba? Always there is respect. And sabi nga ng one of our teachers, lala mo na nung high school tayo. Not high school, I think college. Diba sabi ng teacher natin, let's put empathy, diba? And put yourself in the shoes of the other. You think, sino to? Sino to? Yung Irish. Irish? Kung saan na kaya yun, no? Pili ko ba may anak na ngayon? So, how many years na din? 10 years. So, ikaw ba, you think, what is the, Salamat eh. pause naman, pause. Sinabi mo na lang. So, Magpapasalamat naman ako, Ben. and that's for all today, mga ka-Tech Talks. Let's follow our guests, which are... You can follow me at IG and Facebook account and YouTube, Gia Carmelo Mandap and
I'm Reyna May Espinosa. Follow me on Instagram, Facebook, and TikTok. And exo.kayla in all my platforms, social media platforms. So, yun lang mga ka-TikTok. Salamat sa pakikinig. Don't forget to share, follow, and stay tuned to our next video. Stay connected!